Kung kinukumpleto mo sa ngayon ang travel itinerary mo sa Hanoi at Sapa, Vietnam, panoorin mo tong video at baka makakuha ka ng idea. Hello, si Raymond to and I'm sharing with you my 5 days and 6 nights solo travelers itinerary sa Hanoi and Sapa, Vietnam. Let's go! Day 1, I boarded the 5:20 AM flight to Hanoi via Vietnam Airlines. Sa Philippine Airport na ako nagagaan para dire-diretso na ako pagdating ng Vietnam. I arrived Hanoi at 7:45 AM, did the usual airport errands sa immigration, luggage carousel at Vietnamese Dong ATM withdrawal. Pagkatapos noon, nag-book na ako ng Grab papuntang hotel. Almost 1 hour din ang biyahe from airport to Hanoi Old Quarters kaya nakarating ako ng hotel ng mga 10 AM. Dahil 2 PM pang check-in, nag-backdrop muna ako sa Hanoi La Castella Hotel, then nag-ikot-ikot lang saglit sa paligid bago pumunta sa Bai Do Song Hong para sa aking first rainbow slide. After almost 30 minutes na biyahe, nakarating na tayo sa Bai Do Song Hong. Nakakagulat kasi bilang mo lang talaga sa mga daliri mo ang mga turista dito. Para siyang abandoned theme park pero operational pa rin. May entrance fee dito 70,000 dong or 155 pesos. Syempre nag-rainbow slide tayo, kagandahan dito walang pila kaya mabilis ako nakapag-slide. May separate bayad pala to which is 50,000 dong or 110 pesos. Must try talaga to kasi steep at mahaba ang slide nila. Akala ko nga malalaglag ako patawarik sa tarik ng curve. Pagkatapos dito, dumiretso na ako ng St. Joseph Cathedral sa Old Quarters para dito sa iconic gothic looking na simbahan nila. Tapos nilakad ko na lang papuntang hotel para makacheck-in na rin ako. At dahil wala pa akong tulog, doon na din ako nag-lunch via Grab. Umorder ako ng Jollibee. Mas patok actually sa panlasa ko yung Jollibee natin sa Pilipinas. So yun, pahinga ako sandali, gising at alis ng hotel ng mga 5 PM papuntang Tanglong Theater para sa water puppet show. Tungkol to sa mga folktales, legends at daily life sa Vietnam na sino-showcase gamit ang mga water puppets. Nabook ko pala to sa Klook. Kung ibubuk mo rin to, use my code JERRYMONKLOOK ha para maka-discount ka pa. Pagkatapos noon, we ended day 1 with a quick stroll sa Old Quarters at dinner nitong napakasarap na pho sa isa sa mga street stalls dito sa Hanoi. Day 2, gising tayo ng 8 AM para puntahan ng iba pang tourist attractions sa Old Quarters tulad nitong 1 PM Lake, Uniqlo Stores, Old Quarter at ang Wallow Prison. Tapos diretso Mega Grand World para dito sa Venice-inspired outdoor mall nila. Sumakay tayo dito ng round trip gondola for a relaxing and scenic view ng buong Venice zone ng Mega Grand World. Dito na rin ako nag-dinner ng buncha na akala ko di masarap pero it turns out naging paboritong pagkain ko dito sa Vietnam. Lasang barbecue yung karne na may sobrang malasa na sabaw. Pagkatapos noon, balik tayo ng hotel, pahinga saglit then puntang HK bus lines ng 10:30 PM para sa overnight biyahe papuntang Sapa. Day 3, dumating tayo ng Sapa via HK sleeper bus ng mga 6 AM. Yung kinuha kong package ay yung may hotel drop-off at pick-up na para less hassle. Nakarating ako ng Viet Trekking Hotel ng mga 6:30 AM, nag-bag trap, then charge saglit, tapos diretso na sa Moana para sa mga scenic photo spots nila. May entrance ditong 90,000 dong or 198 pesos na may kasama ng cold or hot coffee. Wala pang masyadong tao nung dumating ako dito ng mga past 7 AM kaya mabilis ako nakapag-picture-picture. Mga 7:30 AM na nagdagsaan yung mga tao na naka-tour package. Pagkatapos dito, diretso ako ng Sunworld Pansipan para sa highest peak ng Indochina. Sobrang init ng panahon nung paakyat ako tapos pagdating ko sa tuktok bigla ba namang umulan. Sayang di ko na savor yung moment ko sa tuktok tuloy. Halos 5 hours din ako dito kasama na yung lunchtime ko then dumiretso na ako ng hotel para mag-check-in at sulitin ang napakagandang view sa Viet Trekking Sapa Hotel hanggang gabi. Day 4, breakfast sa hotel, chill lang yung umaga natin, nag-ikot-ikot lang tayo at nagabang ng magagandang shot sa bathtub with the iconic Sapa monorail sa background. 11:30 AM, check out tayo, iwan muna ng bag sa hotel at diretso papuntang Alpine Coaster. Mga 30 minutes din ang biyahe papunta doon at swerte di masyadong madami ang tao kaya nakasalang agad tayo. Pagkatapos ng napaka-intense na ride sa Alpine Coaster, diretso tayo ng Swing Sapa para sa Rainbow Slide at medyo tame Moana version ng mga photo spots. Less intense sa mga slides dito kasi walang masyadong matarik na slopes pero may pa-drone shot sila worth 100,000 dong or 220 pesos kaya goods na din. Pagkatapos naman balik tayo sa Sapa Center, ikot-ikot saglit, then diretso na sa hotel para sa pick-up ng HK bus lines pabalik ng Hanoi. Nakarating tayo ng Hanoi La Castella Hotel ng mga 11 PM. And lastly, day 5, gising ng 8 AM, light breakfast sa hotel, then nilakad papuntang Crossing Vietnam Tours Office para sa ating half-day food tour. I can say na perfect tong food tour na to kung first time mo sa Hanoi kasi you get to have an introduction sa kanilang mga most sought food tulad ng banh mi, dry pho, buncha at egg coffee. You also get to meet new friends habang kinukwento sa'yo ng tour guide ang mga cultural history ng mga pagkain. Gagawa ko ng separate quick walkthrough tungkol sa food tour experience ko for better appreciation. Pagkatapos noon, stroll lang ulit sa Old Quarters, bili ng mga pasalubong, then balik na ng hotel para mag-work at magpahinga. Matinding puyatan na naman kasi mamaya dahil 12 midnight ang flight natin pabalik ng Pinas. And there goes our 5 days and 6 nights Hanoi Sapa itinerary. Sa totoo lang, I had low expectations sa trip na to kasi inisip ko baka parang Pinas lang din and I would just have a familiar experience. Pero it turns out naging isa sa mga pinaka-paborito kong trips ang Hanoi at Sapa. Dahil sa laid-back at payapa nitong vibes, very accommodating na locals, masarap na pagkain at pagagandang views. Definitely isa sa mga babalikan ko talaga ang Vietnam. Kung papunta kayo dito, pwede kayong mag-book ng hotels at activities nyo sa Agoda at Klook. Be sure to use my promo code sa JERRYMONKLOOK for Klook Hotels and Activities. Or Agoda J, all caps yan for Agoda Hotels. So hanggang dito na lang at kita-kits sa sunod na lakad ni Jerrymon. Bye-bye!